Lumabas ang bilyonaryo mula sa kanyang marangyang sasakyan, mga mata'y tumitig sa wasak na bahay. May kakaibang bigat na agad niyang naramdaman sa loob. Nakakita na siya ng kahirapan noon, ngunit iba ito dahil bahay ito ng taong naglilingkod sa kanya araw-araw. Bago tayo magsimula, sabihin muna sa mga komento anong oras na at saan kayo nanonood. Tara, simulan na natin. Tahimik na nakatayo ang kasambahay sa tabi niya, bahagyang nanginginig ang mga kamay, hindi sigurado kung dapat siyang mahiya o manatiling tahimik gaya ng nakasanayan. Basag ang mga dingding, halos bumigay ang bubong, at ang pintuan ay tila hindi naayos sa loob ng maraming taon. Ngunit tinatawag pa rin itong tahanan. Lumakad siya ng ilang hakbang, ang mamahaling sapatos niya ay dumampi sa maalikabok na lupa, isang bagay na hindi niya kailanman pinayagan sa sariling mundo. Nakayuko ang kasambahay, takot na tumingin, takot na baka tuluyang mabunyag ang katotohanang matagal niyang itinago sa likod ng ngiti. Sa loob, halos wala nang natira. Isang maliit na kama, lumang upuan, at isang sulok kung saan ang kalan ay araw-araw na nakikipaglaban para manatiling buhay. Huminto siya, bumagal ang paghinga, napagtanto na ang taong naghahain sa kanya ng pagkain araw-araw ay halos walang makain sa gabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas mabigat, mas malakas kaysa anumang salita, habang unti-unting pumapasok ang pagkakasala sa isip niyang laging kontrolado. Sa unang pagkakataon, hindi siya makapangyarihan. Naramdaman niyang siya ay maliit, na ang lahat ng kayamanan ay walang halaga sa harap ng tahimik na pagdurusa. Nang tumingin siya sa kasambahay, may nakita siyang hindi pa niya nakikita noon, sakit na matagal nang nakatago. Dahan-dahan siyang naupo sa sirang upuan, ang tindig niya ay hindi na matatag, para bang ang bigat ng lugar na ito ay dahan-dahang dinurog ang kanyang pagmamataas. Nakatayo ang kasambahay malapit sa pintuan, hindi alam kung mananatili o aalis, ang katahimikan niya ay nagsasalita ng higit pa sa anumang salitang kaya niyang buuin. Muli siyang tumingin sa paligid, mas maingat ngayon. Napansin ang punit na kumot, basag na tasa, at kalan na halos wala ng panggatong, mga kwento ng pagtitiis na hindi niya kailanman sinubukang unawain. Bahagyang kumuyom ang kanyang mga daliri, napagtanto na hindi kailanman nagreklamo ang kasambahay, hindi humingi ng tulong, hindi ipinakita ang katotohanan sa trabaho. Saglit na tumingin ang kasambahay, saka muling ibinaba ang mga mata, para bang ang simpleng pagtingin ay paglabag sa linya na kinatatakutan niya. Naalala ng bilyonaryo kung paanong minsan nagreklamo siya tungkol sa malamig na kape, habang ang kasambahay ay tahimik lang, marahil tinatago ang sariling gutom. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang dibdib, mas mabigat kaysa dati, habang ang pagsisisi unti-unting pumalit sa dating kayabangan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita, dahil sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang tama. Maingat na inilapag ng kasambahay ang tray sa maliit na mesa, inaalok ang parehong serbisyo na ibinibigay niya araw-araw, kahit sa sarili niyang wasak na mundo. Ang simpleng kilos na iyon ang tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa lahat, dahil kahit dito, pinili pa rin ng kasambahay ang respeto kaysa ipakita ang sariling paghihirap. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang katotohanan ay hindi lang masakit, ito'y isang bagay na hindi na niya kayang baliwalain. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa, ngunit hindi na matatag ang kanyang mga kamay, para bang ang bigat ng tahimik na pagdurusa ng kasambahay ay umabot na sa kanyang kaluluwa. Nakatayo ang kasambahay, nakamasid mula sa malayo, ang mukha'y payapa, ngunit ang mga mata ay may dalang taon ng sakit na hindi niya kailanman ipinakita. Uminom siya ng isang lagok, saka huminto, napagtanto na ang simpleng tsaa ay maaaring nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa kanyang inaakala sa marangyang mundo. Bumalik sa isip niya ang mga oras na nasayang ang pagkain, itinapon ang mga ulam, at nagreklamo ng hindi iniisip ang mga taong walang-wala. Tahimik na pumasok ang pagkakasala, hindi malakas, hindi dramatiko, ngunit sapat na mabigat para higpitan ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang kasambahay, mahina ngunit matatag, sinabing iyon lang ang meron siya, isang katotohanang hindi na kailangan pang ipaliwanag. Tumingin siyang muli, ngayon ay tunay na tumingin, napansin ang pagod sa kanyang mukha, ang lakas na nakatago sa tahimik na asal. Sa loob ng maraming taon, naging invisible siya sa kanya, isang trabahador, isang presensya, ngunit hindi kailanman isang kwento ng tao na dapat unawain. Ang realisasyong iyon ang mas lalong sumakit dahil hindi lang sitwasyon ng kasambahay ang problema. Ang kanyang pagkabulag ang lumikha ng distansya. Maingat niyang inilapag ang tasa,
hindi na kayang magpatuloy, habang ang mga emosyon na hindi niya kailanman pinayagang maramdaman ay unti-unting lumalabas. Bahagyang lumingon ang kasambahay, nagbibigay ng espasyo, para bang ayaw niyang maging sagabal kahit sa sariling sakit. At sa tahimik na palitan na iyon, may nabasag sa loob niya. Hindi ang kanyang imahe, kundi ang taong akala niya siya. Yumuko siya, mga sikoy nakapatong sa tuhod, nakatitig sa maalikabok na sahig na para bang naghahanap ng mga sagot na matagal na niyang dapat natagpuan. Tahimik na umatras ang kasambahay, nagbibigay ng espasyo, ang presensya'y banayad, para bang sanay na siyang gawing maliit ang sarili sa bawat sitwasyon. Naalala niya ang pagbati nito tuwing umaga, laging magalang, hindi kailanman nahuli, hindi kailanman pabaya, kahit ano pa ang pinagdadaanan sa bahay. Isang matinding realisasyon ang tumama sa kanya. Habang siya'y nabubuhay sa karangyaan, ang kasambahay ay may pangalawang buhay ng pakikipaglaban at hindi niya man lang napansin. Muling sumikip ang kanyang dibdib, iniisip ang mahabang oras ng trabaho ng kasambahay, sa kapag-uwi sa lugar na halos hindi nagbibigay ng pahinga. Maingat na nakatayo ang kasambahay sa tabi ng dingding, hindi sigurado kung magsasalita o hahayaan na lang ang katahimikan ang magsalita para sa lahat. Sa wakas, tumingin siya muli, ngunit ngayon ay wala ng otoridad sa kanyang mga mata. Pagsisisi na may halong hiya. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang mga salita'y tila napakaliit, napakahuli, kumpara sa mga taon ng tahimik na pagtitiis. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili, hindi bilang negosyante, kundi bilang tao na nabigong makita ang sakit ng kapwa. Bahagyang tumango ang kasambahay, parang wala siyang inaasahan, parang matagal na niyang tinanggap ang buhay kung ano ito. Ang tahimik na pagtanggap na iyon ang lalong nagpasakit sa kanya, dahil hindi siya humihingi ng tulong. Natutunan na lang niyang mabuhay nang wala ito. At sa sandaling iyon, alam niyang ang pagbisita na ito ay hindi lang basta aksidente. Ito'y simula ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Dahan-dahan siyang tumayo, muling tumingin sa paligid, ngunit ngayon ay puno ng pananagutan ang kanyang mga mata, hindi na kuryosidad. Bahagyang lumayo ang kasambahay, nagbibigay ng espasyo, maingat ang bawat galaw, para bang ayaw pa rin niyang istorbohin ang kanyang ginhawa. Kahit dito, napansin niyang walang laman ang sulok, walang maayos na pagkain, walang seguridad, puro pagtitiis mula sa isang araw hanggang sa susunod. Isang malakas na bugso ng pagkakasala ang tumama, mas matindi kaysa dati. Dahil hindi lang ito kapalaran. Ito rin ay bunga ng mga taong tulad niya na kailanman ay hindi nagbigay pansin. Bahagyang kumuyom ang kanyang panga, iniisip kung gaano kadali sana niyang mabago ang lahat. Kung sana'y nagmalasakit siya ng sapat upang tunay na makita ang buhay ng kasambahay. Muling nagsalita ang kasambahay, mahina ngunit malinaw, ayos lang siya. Ang simpleng mga salita'y may dalang taon ng nakatagong pakikibaka sa likod ng pilit na katahimikan. Dahan-dahan niyang iniling ang ulo, hindi bilang pagtutol sa sinabi ng kasambahay, kundi sa sarili, dahil alam niyang ang iayos lang ay isang pananggalang na itinayo niya laban sa sakit. Napatingin siya sa mga kupas na kamay nito, may maliliit na hiwa at magaspang na balat, patunay ng walang katapusang trabaho na hindi kailanman nagbigay ng tunay na ginhawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya sa bawat sandaling siya'y pinagsilbihan. Hiyang-hiya sa bawat oras na tinamasa niya ang ginhawa nang hindi iniisip ang kapalit nito sa iba. Mas lumalim ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit ngayon hindi na ito hungkag. Puno ito ng mga katotohanang hindi na kailangang bigkasin. Huminga siya ng malalim, para bang naghahanda, dahil alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay maaaring magbago hindi lang ng buhay ng kasambahay, kundi ng kanya rin. Bumalik ang kanyang tinig, hindi bilang utos, kundi bilang tao na sinusubukang ayusin ang isang bagay na matagal na niyang binaliwala. Lumakad siya papunta sa pintuan, ngunit huminto sa gitna, para bang ang pag-alis ngayon ay pagtakas mula sa katotohanang hinarap na niya. Tahimik pa rin ang kasambahay sa likod niya, ang presensya ibanayad, ngunit malayo, parang isang taong matagal nang tinanggap na walang tunay na nagbabago. Muli siyang lumingon, pinagmamasdan ang bawat detalye ng silid, para bang ayaw na niyang kalimutan ang sandaling ito. Ang kasambahay ay maingat na inayos ang kanyang dupata, simpleng kilos ngunit puno ng dignidad ng isang taong tumatangging magmakaawa. Napansin niya ang lakas na iyon at lubos siyang nayanig dahil wala siyang pag-aari, ngunit mas marami siyang dangal kaysa sa karamihan ng kilala niya. Huminga siya ng malalim at sa pagkakataong ito, hindi lang pagkakasala ang laman ng kanyang dibdib.
May unti-unting nabubuong desisyon sa kanyang isip. Lumapit siya, hindi bilang amo, hindi bilang mayaman, kundi bilang isang taong handang tumayo sa pantay na lupa. Napatingin muli ang kasambahay, nagulat sa pagbabago ng kanyang ekspresyon, nakaramdam ng kakaiba, ng isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Mababa at matatag ang kanyang tinig, puno ng sinseridad, isang bagay na hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng kapangyarihan. Sinabi niyang ang nakita niya ngayon ay hindi na muling babaliwalain, at ang katahimikan sa pagitan nila ay tuluyan ng mababasag. Bahagyang nagbago ang hangin dahil hindi na ito basta pagbisita. Ito na ang simula ng isang bagay na totoo. Nakatigil ang kasambahay, hindi sigurado kung tama ang narinig, dahil bihira ang mga pangako sa kanyang buhay, at mas bihira ang natutupad. Lumapit siya ng may paggalang, ang tono'y kalmado, ngunit matatag, ipinapakita na hindi ito simpatya, kundi isang desisyon na kanyang paninindigan. Muling ibinaba ng kasambahay ang mga mata, hindi na dahil sa takot, kundi dahil ang pag-asa ay isang bagay na matagal na niyang itinaboy. Napansin niya ang pag-aalinlangan, at lalo siyang nasaktan, na pagtanto na natutunan ng kasambahay na mabuhay nang hindi umaasa sa kahit sino. Tahimik na pumuno sa silid, ngunit ngayon may dalang bago, isang marupok na simula na pareho nilang hindi pa lubos na naunawaan. Sinabi niya na hindi na kailangang itago ng kasambahay ang kanyang mga paghihirap. Matatag ang kanyang mga salita, nag-aalok ng dignidad, hindi limos o panandali ang ginhawa. Bahagyang kumuyom ang mga daliri ng kasambahay, pinipigilan ang emosyon, sinusubukang manatiling matatag sa kabila ng unos na tahimik na bumabangon sa loob niya. Sa loob ng maraming taon, mag-isa niyang binuhat ang lahat. Ngayon, may isang taong nakakita sa kanyang realidad ng walang panghuhusga o pagmamataas. Tiniyak niya na darating ang pagbabago, hakbang-hakbang, hindi bilang pabor, kundi bilang karapatan niya bilang tao. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang pinikit, ayaw magmukhang mahina kahit sa ganitong sandali. Iginagalang niya ang lakas na iyon, na pagtanto na hindi siya isang taong dapat iligtas, kundi isang taong kailangan lang ng patas na pagkakataon. At sa katahimikan, may nagbago sa pagitan nila. Hindi na amo at trabahador, kundi dalawang tao na sa wakas ay nagkaunawaan. Muling tumingin siya sa paligid, ngunit ngayon puno ng layunin ang kanyang mga mata. Para bang nakapagpasya na siya na ang kwento ay hindi magtatapos dito. Tahimik na nakatayo ang kasambahay, mapagpakumbaba pa rin ang tindig, ngunit may bahagyang pagbabago sa loob, isang maliit na liwanag na nakahanap ng puwang. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit huminto, napagtanto na ang sandaling ito ay hindi tungkol sa mabilisang solusyon, kundi sa pangmatagalang pagbabago. Sa halip, malinaw niyang sinabi na aayusin ang bahay, gaganda ang buhay, at hindi na kailanman kailangang magtago. Tahimik na nakinig ang kasambahay, mabilis ang tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon, ang posibilidad ng pagbabago. Tiniyak niya na ang kanyang trabaho ay magpapatuloy ng may respeto, mas mataas na sahod, at tamang pag-aalaga, dahil ang dignidad ay hindi dapat opsyonal. Sa wakas, tumingin ang kasambahay, ang mga matay puno ng tahimik na luha, hindi ng kahinaan, kundi ng ginhawang hindi niya akalaing mararamdaman. Bahagyang tumango ang bilyonaryo, hindi naghahanap ng pasasalamat dahil alam niyang hindi ito kabutihan. Ito'y isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Muling bumaba ang katahimikan, ngunit ngayon payapa, hindi mabigat, para bang pareho nilang alam na ang sandaling ito ay magbabago ng lahat. Lumakad siya papunta sa pintuan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang pag-alis, dahil may bahagi na sa kanya ang nanatili. Tahimik na nakamasid ang kasambahay, matatag ang ekspresyon, ngunit sa loob niya may nagsimulang muling mabuo matapos ang taon ng tahimik na pakikibaka. May mga kwento na nag-iiwan ng marka magpakailanman, gaya ng bidyong ito. Mag-subscribe na at samahan kami sa susunod na hindi malilimutang karanasan.